himay-himayin natin kung ano sa tingin ko ang mga mali ng desisyon ng korte. Mga mali ang desisyon ng korte. Itong Rappler na fact-checker ng Facebook, community standard ako dun sa isang press release ko na sinasabing digan ako na walang jurisdiction sa kaso ni Tatay Digong. Yan mga kababayan, akala natin wala na yung mga fact-checkers sa yan, inalis na Facebook. Bakit andyan pa rin? Sa Pilipinas mga kababayan, andyan pa rin. Lord. At pati opinion mga kababayan, pina-flag nila as mali. Lord. Well, Facebook at saka Rappler, opinion ko po. Ako naman po international law for 20 years. I have a postgraduate degree, a master's of law degree in international law under the world's greatest international lawyers, Professor Eli Lauterpacht, Rosalind Higgins, and Christopher Greenwood, and Daniel Bethlehem. At ako naman po ay nakapagturo hindi lang sa UP College of Law, kundi sa American University at saka sa NUS. So may karapatan po ako magkaroon ng sarili kong opinion sa mga bagay-bagay. Hindi palibasa sinabi ng isang hukuman, wala na akong karapatan na pulaan yung decision na yan, no? Dahil dito naman po sa larangan ng batas, bagamat ang masusunod ay desisyon ng hukuman, hindi naman po tama na pagdating sa katunayan, at yan naman po ang trabaho ng fact-checker, mananaig na katunayan na ang sinabi man. Hindi po ganun. Lalong-lalo na sa issue ng jurisdiction na nung nauna na pong nadesisyonan yan ng ICC, meron dalawang mahistrado po na nagsabi na talaga namang walang... Mayroong dissenting opinion mga kababayan. So i-fact-check nila yung dalawa. Mahistrado mismo ng ICC sinabing wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Nagkataon na pareho sila ng opinion ni Roque nung nag-dissent mga kababayan ng dalawang ICC judges. Ng ICC. So I resent the fact po na itong Rappler community standard ako. Community standard. Dahil dun sa aking sinabing opinion. Buti na nga lang yan. Parang nilimitahan lang ang reach sa atin talaga mga kababayan. Talagang gorgoration na walang parang bula. Hayaan mo, Attorney Harry Roque. Hahanapin namin ang iyong pangalan. Isi-search natin at imamanual natin na paghahanap ng kababayan para makita ang kanyang mga videos. Talagang wala namang jurisdiction po ang In any case, Rappler, yan pong desisyon ng pre-trial chamber na walang desisyon, inaapila pa nga po yan. Yan po ang susunod na de-desisyonan. Pero for purposes of today, Rappler walang fake news na sasabihin ko dahil ito'y professional ko. Talo tayo dito mga kababayan, no? Dahil sila ang sa Facebook mga kababayan, sila ang batas. Grabe, daig pa ang martial law sa Facebook. Mag-aral muna kayo gaya ng kahaba ng panahon na pinag-aralan ko sa international. Magturo muna kayo. Maria Ressa Kirara. Habang panahon na ako'y nag-national. Wala na no, si Maria Ressa no? Kasi daming artikulo na na-publish ko sa mga internationally peer-reviewed journal bago nyo sabihin na fake news ang mga... opinion lang nga yan, professional opinion. Given my experience. So, hindi po fake news itong sasabihin ko na bakit sa tingin ko mali ang desisyon ng chamber doon sa pagbasura sa hinihinging panandaliang kalayaan ni Tatay Digong. Ulitin ko muna po ang konteksto. Iba po ang sistema sa ICC. Iba ang sistema. On good grounds lamang. Ibig sabihin, good grounds lang. Parang wala strict standard mga kababayan. Diyos ko Lord. Kahit pa nga daw, publication sa media mga kababayan na bias. Namely, yung Rappler mga kababayan, Inquirer at iba pa mga fake news, pwede na daw pagbasihan para sabihin, hindi igagrant ang interim release. Threshold na evidence. Hindi po probable cause. Ang probable cause, likelihood na merong krimen na nagawa, likelihood na yung nasasakdal ng gumawa ng krimen. Hindi po ganun ang standards. Basta meron lang mabuting basihan, pwede ka na maaresto. Now, sa Pilipinas po probable cause. At yung probable cause, magkakaroon lang ng ganyan kapag natapos na ang charges. Para nga po balansehin. Para balansehin yung napakababaw na ebidensya para sa warrant of arrest, nagbibigay dapat ang International Tribunal sa katunayan po, and this is borne by the record, again, Rappler fact checkers, sa International Tribunal for the Rappler. Karamihan po talaga ng mga akusado na bigyan ng panandaliang kalayaan. Kasi parehong standard din po sila. Good reasons lang for warrant of arrest. At dahil good reasons lang yan, wala pang probable cause, natural. As a matter of right, dapat bigyan ng interim release ang mga nasasakdal. Dito lang po sa ICC na talagang hindi sila nagbibigay ng interim release. Hindi ko po alam kung bakit. Dahil grabe no, parang walang piyansa mga kababayan. Nagkakaroon tuloy ng presumption of guilt kaysa presumption of innocence. Dahil tignan nyo si Tatay Digong, 8 buwan nang nakakulong, wala pang probable cause, nakakulong pa rin. At tapos, yun wala pang confirmation of charges mga kababayan. At ang problema, dinifer pa mga kababayan. Suspended.
Indefinitely. Oh, kung kailan iko-kumpirma mga kababayan kung mayroong basihan ang kaso o wala. Diyos ko Lord. Paano na yan? Tapos hindi binigyan ng interim release. Parang nakulong ng walang dahilan mga kababayan na hindi pa nga nakumpirma ang mayroon bang kaso o wala. Binigyan ng panandalian. So, sa tingin ko po, as a matter of course, dapat magbigay ng interim relief dahil nga po mababaw naman ng ebidensya. Mababaw. Para mag-issue ng Si Trillanes ang mga kababayan, no? Isa sa mga gumawa ng mga ebidensya. Scholar. Hindi pa po probable cause. Wala pang probable cause, good reasons lang. Now, anong mali sa decision na yan? In my professional opinion as an international lawyer, professional opinion ha? Student O rappler? International law. Unang-una, masyado po ang reliant ng hukuman sa possibility na siya itatakas, possibility na papakailaman ni Tatay Digong mga ebidensya, possibility na mananakot sa mga... Alam mo sa mundong ito, anything and everything is possible. Pero dapat naging basihan para ipagkait ang provisional, panandali ang pagkakalaya ni Tatay Digong, realistic na hindi lang mere hindi ka naman po pwede na mapagkakait ng karapatang kalayaan dahil nga po wala namang probable cause pa dahil lamang sa mere probabilities. Ang mundo kinabukasan. That is a possibility. Pero hindi po dahilan yan para posibleng ng panandali. Matuluyan ang pagkangiwi. Ng mga tao dyang mga ngiwi, ng mga bangag ba kababayan. Naging desisyon ng hukuman. Hindi nila binabase sa imminent o hindi yung probable. Well, any probable. Pero yung probable na hindi naman po realistic ay hindi dapat pinapansin. Pangalawa, sinasabi nila na ang dami mga sinasabi ng mga supporters at mga mahal sa buhay sa pagtakas, sa pag-influensya ng mga go. Bakit mo pananagutin yung akusado sa mga sinasabi ng ibang tao? Oo nga, no? Hindi naman yun. Dapat, kung merong probability na tatakas siya o mananagot sa kanyang future dapat mismo sa mga sinabi sa bibig. May ganyan bang sinabi si Tatay? Wala naman. Wala. Kontrolado ba ni Tatang sasabihin na kanyang mga supporters niya? Hindi. Ang sabi ni Rigo mga kababayan, Rigo, hindi. Si Omar, ang sabi niya mga kababayan, confused daw minsan si Tatay Digong mga kababayan, parang hindi na nga alam kung bakit daw siya nandun. Po. Bakit ang balik sa mga salita ng iba na hindi naman kontrolado ni Tatay Digong ay napunta kay Tatay Digong? So ang unang-unang pula natin, nonsense. Yung sinasabi nila na probable yung pagtakas, probable na pakialamang ebidensya, probable na manakot ng witnesses, anything is probable. Pero kinakailangan naman magkaroon ng reasonable standards by which yung probability po pwedeng mangyari. Ang sinabi lang ng hukuman, probable yan. Kaya hindi natin bibigyan siya ng panalayaan. Despite the fact na wala pang sa good reason kung bakit siya nakulong. Pangalawa, masyado namang wala ng man sa impluwensya ni Tatay Digong dahil lamang siya ay nahalal na alkalde, ang anak niya ay vice mayor at si VP Sara ay vice president. Well, unang-una, malinaw na hindi nila naiintindihan ang politika sa Pinas. Talaga. At ang nakakatawa mga kababayan, yung demonya, si Conte mga kababayan, malaking labi. Ang sabi pa niya, sige, pwede daw, maaari daw mga kababayan, bigyan ng interim release. Kung magre-resign daw si VP Sara as Vice President, ang animal, ano kasi na swerte? Sarap mong supalpalin sa labi. Vice President nga si VP Sara, ano bang influensya niya? Wala. Sa ating saligang batas, wala naman talagang ibang trabaho ang Vice President kundi antayin na mawala ang President. Sana nga. She will prevail. Mag-resign na yan, bangag na yan. Vacuum. Yan lang ang trabaho ng Vice President. Anong impluensya ang sinasabi nila? At syempre, yan ay nagpapakita na sila ay bulag sa katotohanan ngayon sa bulag. Na naglalabanan ang mga Marcos at ang mga Duterte. Marcos ang ay, alam nila yan. Mr. Roque, alam nila yan. Papunta ng dahig and therefore, wala talagang impluensya ang Duterte. Ano naman ngayon kung algalde si Tatay Digong? Kung magkakaroon naman ng panandali ang release, hindi naman siya makakauwi ng Davao City. Hindi naman nila papayagan yun. Sure, sinabi yan ni VP Sara, mas gusto ni Tatay Digong na ang provisional release, ang interim release ay sa Davao. Pero, imposible naman yung payagan ng hukuman. So, anong impluensya ang magagawa ng isang alkade ng isang syudad sa Mindanao, Philippines, kung siya ay makakulong sa Germany, o di naman kaya sa France, o di naman kaya sa Belgium? Wale. Ano naman ang impluensya ng isang acting mayor doon sa bansa kung saan siya magkakaroon ng provisional liberty? Wale. Wale. Bakit? Pakikinggan ba nila si Mayor Baste?
Pakinggan ba nila siya? Vice President Sara sa Germany, sa France, sa Belgium, o kung saan man siya magkakaroon ng interim relief. Wala eh. So masyadong binigyan ng halaga yung pagiging past president ni President ni PRR at saka mga posisyon ng anak niya doon sa bansa kung saan siya magkakaroon ng interim release. Isa lang ibig sabihin yan, talagang ayaw nila, gusto na talaga nilang mga kababayan mabulok si Tatay Digong. Ayaw nilang makalabas Ang na. kanilang kapangyarihan sa Pilipinas lamang. Naku. At hindi na po yan nag-e-extend sa ibang lugar. So hindi dapat... Sana nga, no, sana, magkaroon ng giyera dyan sa the Netherlands, mga kababayan. Ang sa gayon, papilitan silang palabasin ang mga nakapiit dyan sa ICC. Sana nga. Kung di umano, influensya dahil lamang dun sa kanilang mga aksyon na halal ng bayan. To be Bayan. clear. Now, ano pang dahilan daw? Well, ang pangatlong dahilan nila ay sinulat ko. Pautot na lang na niyan, mga kababayan. Ng sapat na halaga yung humanitarian conditions. Hindi daw kasali. At saka yung mga karamdaman na ni Tatay Digong. Alam nyo, ang ICC talagang binuo yan dahil doon sa tinatawag nating war crime. Yung war crime, yan po ay paglabag ng Geneva Convention na lahat ng bansa sa mundong ito ay partido. Kasi war ba yan? Ang pangalan na naman ang war on drugs, mga kababayan, hindi naman talaga yung war. Umiiran, maski meron ng labanan, all-out war. At importante na mabigyang bisa itong batas nito, international humanitarian law na tinatawag, kasi nga ito ay para sa... Hindi na sila human eh. Human in general. Now, meron Mga demons yan. clause na tinatawag na miski walang ibang batas na nagbibigay proteksyon sa mga sibilyan pagdating ng labanan, ang mga mamamayan ay protektado pa rin ng Protektado. and protection of international. Ibig sabihin yan, kung wala ng ibang basehan, kinakailangan ang proteksyon na ibibigay mo sa mga mamamayan ay nanggagaling yung pagiging makatao. Makademonyo sila. Makademonyo. Na nabibigyan ng interim release ng ICC, pero gaya na aking sinabi, ngayon lang naman talaga nagkaroon ng isang 80 na huhulog na tumatamang at ang daming karamdaman. Na unconscious pa. Meron ng diabetes. Meron bang Alzheimer's? At nakakulong pa rin. Are you sure, Attorney Roque, merong Alzheimer's? Bakit yung kanyang kondisyon na medikal, mababawasan yung possibility na siya itatakas o if ever merong Alzheimer's, mga kababayan, malayo na ang 10 years. Malayo na. nananakit ng mga testigo. Hello, yan ba yung kailangan pang patunayan? 80 anyos, natutumba sa paglalakad, limot na, half the time hindi niya alam kung nasaan siya, half the time hindi niya alam na siya. Yan ba dapat kasalanan ito ni Bangag, no? Bangag, visit na Bangag. Gusto niyong mapatunay na kapag ikaw 80, limot-limot na siya, ay ikaw ay makakagawa pa rin ng krimen at ikaw ay tatangka pa rin magtumakas. Sa mga mahistrado na ICC, lahat po tayo darating sa punto. Sana po, pagpalain tayo ng Panginoon na mag-80 anyos din tayo. Pero pag dumating po tayo sa yan si Bangag. Yan si Bangag. Natin na hindi na talaga dapat fully operational ang mga faculties natin. Triple pa. Times 10 dapat mga kababayan ang gawin sa Bangag na yan. Mga tiyo, lahat sila in excess of 80 years old. Pero talagang pagdating ng 80, nawala na po talaga ang kanilang frame of mind. Nawala na po talaga ang recent memory, puro old memory na lang. Sa lahat po ng inalagaan ko, papunta na rin po ako dyan dahil isang taon lang ay 60 na ako. 80 ka na? Oo. Kayong mga mahistrado, oo, papunta na rin sa paputi. Sana, ang buhok. Habang hindi pa napapatunayan na kayo ay hindi nagkasala, huwag kayong makulong gaya ni Tatay Digong at huwag sana magkaroon ng maestrado magsasabi na baliwala ang iyong edad, baliwala ang inyong mga karamdaman dun sa issue na dapat ba kayong bigyan ng panandaliang kalayaan bagamat ang basehan lamang ng kakakulong actions at hindi man lang prop. Mali po yan. Kaya po binuo ang ICC para mapatupad ang batas makatao and yet makajablo sila, makajablo. Mali po yan. Kinakailangan palagi ang hukuman ang binabantayan yung kung magiging makatao ba ang kanyang mga order. Dahil yan ang dahilan kung bakit binuo muna ang ICC at ang iba pang mga internationals para ipatupad ang batas makatao. Now, syempre po, dahil nga po sa ICC, goods lamang ang dahilan para magkaroon ng warrant of arrest at ngayon, pinagkait ang interim release. Ang resulta, pinaparusahan na si Tatay Digong. Wala pa nga confirmation, no? Parusa na. And yet, nakasaad sa Rome Statute na mayroong presumption of innocence. 8 buwan na po siya nakakulong. Iba yung pagkakakulong na 8 buwan,
parusa. Parusa na yan. Hindi pa napapatunayan ang pagkakasala. Kaya nga po, nagkaroon ng provision for interim release yung mga bansa na sumapi sa ICC. Ayaw nila na magkaroon ng parusa bago magkaroon ng desisyon ng pagkakasala. Pero ngayon po, habang araw-araw na nakakulong si Tatjan na hindi pa napapatunayan ang kakasala, yan po ay Parusa. At final, dahil nga po pinarusahan siya despite his age and despite his frail, wala pong proportionality. Yung proportionality lang man po, ibig sabihin bakit ba kinakailangan makulong? Para lang masigurado na siya ay sa hukuman kung siya ay kinakailangan. Pero pinagkait po ngayon ang panandaliang kalayaan niya dahil lamang sa unang-una, perceived. Perceived. Wala na. Yung kanyang pagiging abogado na sa kanyang pagpapakita ng kooperasyon sa procedure ng hukuman ay nagpapakita na kinikilala naman niya yung proseso. Hindi ba dapat bigyan ng kalagayang pagkilala sa proseso doon sa desisyon kung siya dapat mabigyan ng panandaliang kalayaan dahil hindi pa naman siya napapatunayan nagkakasala at wala pa lang probable para siya. Wala pa. Yan po yung tinatawag na disproportionality. Huwag natin kaya lang dapat may pagkakakulo para kung kinakailangan man, hindi maka-influensya sa ebidensya, pwede pagtakot sa mga pero naman. Naman. Ikaw ay 80 mo, hindi mo alam kung nasaan ka, paano mo naman mapagpan? Paano mo naman mapagpan? Paano mo naman pagpan? Nasisirain mo mga ebidensya. Meron pong isang American na justice na nagsabi, law-based primarily, lahat naman po tayo, kung tayo pagpapalain, aabot din sa edad, tatay. Yung mga magistrado, sana, kinilan, nakapag-80, limitado na talaga ang pag-iisip, limitado na talaga ang dangers na po pwede niyang gawin. Malungkot po tayo, pero meron pa po tayo natitirang pag-asa. Dahil nabasa ko naman po, yung sinabitang ding, ewan na natin kung mga kababayan. Sa akin po, mas malakas talaga ang laban natin, diksyon. Bakit? Kasi sinabi ko na sa inyo na wala talagang nabibigyan. Ayaw na naming umasa. Ako dahil sa edad at karamdaman ni Tatay Digong, baka naman magkaroon ng first time. Well, nabigo po tayo. Pero dito po sa issue ng jurisdiction, mas malakas po ang laban natin dahil ito po ay pangalawang beses na ire-revisa ng hukuman. Una, 2 maestrado out of 5 sabi wala na. Kinakailangan na lang natin ma-convince isa pang West at bayaran natin yan. Maganda po yung pleading na sinumite ni Tatay Digong. Magkano bang binayad ni Marcos? I-discuss ko yan. Meron Ambak-ambak tayong lahat. Na ideklara na mga mukhang pera kasi yung mga ICC yan buwisit. Ang Tatay Digong para humarap sa paglilitis. Pinagdarasal ko po na yan ay ma-approve. Willing tayo magbayad mga kababayan kung binayaran ng mga kabangagan. Itong mga animal na mga judges. Inallege na rin sa AIDA sapat ang pag-iisip para harapin at maintindihan ang kaso laban sa kanila at hindi po napagbigyan ng AIDA. So sa akin po, ang pinakamalakas talaga at maganda naman po yung sinumitin nating pleading ay yun dun sa lack of jurisdiction dahil yan po ay law. So pag-usapan po natin aking mensahe, sa totoo lang po, talagang hindi po ako binigyan ng pagkakataon na makatulong sa legal defense ni Tatay Digong. Tanggap ko naman po yun, nasa pamilya yan. At nakita tayong talagang may dahilan sila, tanggap ko po yan. Kaya po ngayon, ang tanging ginagawa ko, dasal. At siguro naman po ang aking buhay, lalo na itong mga nakalipas na araw, ay pruweba na kapag tayo'y dumulog sa Panginoon, pinagbibigyan naman po, gaya ng aking dasal, na sana wag naman akong mapaalis ngayon sa Netherlands. Dasal po tayo, magtiwala po tayo, na pag tayo yung hingi, pagbibigyan tayo ng Panginoon at kung po pwede, magdasal tayo ng sama-sama dahil talagang sinabi naman ng Panginoon. Kung 2 o higit pa ang humingi, hindi naman tayo. Hindi tayo bibiguin. Yan po ang dapat natin. Ipagdasal na yung mga huwes ng appeals chamber ay pagbigyan yung ating hiling na ma-dismiss ang kaso because of lack of jurisdiction. Pero pag-usapan po natin sa susunod na kabanata. Sana po napaintindi ko sa inyong na mas mabuti kung bakit sa tingin ko bilang isang profesional, isang dating law professor, isang dating president ng Asian Society of International Law, ay mali yung naging desisyon ng appeals chamber at ng pre-trial chamber sa unang interim release. Again, mali nga yung pagdakip, palandaan. Professional opinion ko yan, hindi ito balita. Okay? So, kasuhan mo nga yan, Roque. naman yan. Visit ng mga Rappler na yan.
Pero sa susunod po, pag-usapan natin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Muli po, ako po isang Pilipino. Isang bansa lang po ang aking lupang sinilangan. Isang bansa lang po ang aking mamahalin. Yan po ang bansa. Pilipinas. Salamat po. Bayan na maraming mandurugas. God bless Tatay Digong. Pinamunuan tayo na mandurugas. You said that ask and you shall receive. We pray that you feel the hearts and minds It's better to give than to receive, especially in boxing. of the appeals chamber judges to rule Ano ni Manny Pacquiao? according to the letter and the spirit of the Rome's stat no longer has been over the Tatay Digong, so the Tatay Digong may go home. In the name of Jesus Christ we pray. Amen! God bless. God save the Philippines. Ano masasabi dito mga kababayan? Post your comments below.